Mga kababayan, itong bagyong Christine, ang lakas. Grabe ang baha. And ano ngayon ha, mukhang sumuko na ang gobyerno. I'm gonna play you a video na tumatawa itong si Marcos Jr. And parang sinabi na niya mga ate at kuya na antayin na lang natin na matapos tong bagyo kasi wala na tayong magagawa. Wala kang magagawa kasi nga ngayon ka pa lang nagpe-prepare. Ngayon ka pa lang nagpapatawag ng meeting or ngayon mo pa lang haharapin ang mga taong dapat umintindi ngayon sa after effect nitong bagyo or sa masasalanta ng bagyo, NDRRMC ba yan, kung sino man yung mga kinakaharap na Nikuting, tatawa-tawa pa siya. Para siyang, alam nyo, naalala ko noon si Noy nung nagkaroon ng Manila bus hostage tragedy. Naalala nyo yun, si Rolando Mendoza? May dalawang bus ng mga turistang Hong Kong nationals dito sa Pilipinas. Hinostage siya, tapos niratrat niya. Nung dumating si Noynoy Aquino sa crime, yun ang kauna-unahang kasalanan ni Noynoy noon. Pagkaupo niya. Kaya doon pa lang ang laking red flag noon kay Noynoy, 'di ba? Ano sabi? At tuwad na daan. O ngayon naman ang sinasabi ni Kuting, babangon muli, bagong Pilipinas. Hindi nila masabing better Philippines, kundi bagong Philippines lang. Kasi they're not bringing us to a better life or better country, better Philippines. Hindi, 'di ba? Hindi better Philippines kundi new Philippines ang pangako. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha. Walang prinsipyo, walang isang salita. Bagong Pilipinas, bagoong Pilipinas. Ando na yung trajectory natin, kay Tatay Digong. Paunlad na tayo, umaayos na buhay natin, tahimik na. Biglang bulusok ngayon. Kapag tinamaan tayo ng mga bagyong katulad nung Haiyan, what's that, yung pinakamalakas na bagyo noon, panahon ni Ngoy-Ngoy din, na bahala na kayo sa buhay nyo. Gumanon si Maros, di ba? Anong bagyo yon? Haiyan yun, right? Kapag may tumamang ganyan kalakas na bagyo sa atin, ay bahala tayo sa buhay nyo. Sabi kasi ni Marcos Jr. kanina, antayin na lang nating matapos ang bagyo. Kasi wala na tayong magagawa. At tatawa-tawa pa. Okay, may babasahin ako sa iyong article mga ate at kuya from PIA Bicol Region. Mensahe po ng RDRRMC Bicol para sa lahat. Sa kasalukuyan, hindi na po kaya ng mga rescuers na tugunan, ba't ganyan? Natugunan ang mga panawagan ng saklolo sa nangyayaring malawakang pagbaha sa Bicol Region. Kawawa naman kayo mga kababayan ni BFF Lenny. Mga Pinklawan, mag-hashtag na kayo, nasa ng Pangulo. Sipag-sipag nyo ng ganyan nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Nasa ng Pangulo, natutulog sa kulambo. Yolanda, yes, Yolanda. Pag may tumama sa ating Yolanda. Hindi pa mala Yolanda itong tumatama ngayon, pero wala nang magawa ang administrasyon ni Kuting. Nasaan na ang kanyang 500 billion flood control projects? Was it 500 billion? Kasi parang 1 billion a day ang ginagastos ng kahit naman summertime, merong 1 billion a day. Sa sobrang laki ng 500 billion na flood control projects, i-divide nyo sa 365 days in a year, ang 500 billion, mahigit yun 1 billion araw-araw. Kahit summertime, kahit hindi maulan, meron tayong budget na mahigit 1 billion araw-araw para pigilin ang baha. Nasaan na? Tapos ngayon hindi na kaya? Hindi na raw kayang tugunan ng panawagan ng saklolo sa nangyayaring malawakang pagbaha sa Bicol. Bicol pa nga lang yan May ibang lugar naman sa Pilipinas hindi binabaha. Lalo na sa mga lugar ng Camarines Sur, Albay at Naga City, pinapayuhan ng mga apektadong mamamayan na humanap muna ng pwedeng ligtas na lugar. Diyos ko po, magkanya-kanya. Bahala na kayo sa buhay nyo, ika. Diyos ko po, Ginoo ko. Eto pa. Teka lang. Maraming mga inosenteng bata ang kay Tio Morenong post. Basahin ko na lang ha. Kasi si Kuting po ay caught on cam
na nakatawa. Sabi ko nga, bakit nakatawa si Kuting? Ang lala ng bagyo, baka nga may mga nalunod, may mga naanod na bahay eh. Oh. Okay, ipi-play ko yung video. Pero, teka lang. Alright, saan ang video? Okay, found it. Basahin ko muna. Itong picture na yan mga tat kuya ay dito yan kay Tio Moreno galing. Sabi ni Tio, yung picture ng, teka, hindi nyo makita pala dyan sa ano, sa Princess Maui 2, sandali. Na nakatawa si Kuting. Diyan ko. Nakikita pala sa Princess Maui 1, sa Princess Maui 2 hindi. So, merong parang press con si Kuting or whatever. Tatawa-tawa. Maraming mga inosenteng bata ang nangangailangan ng tulong, maraming mga naghihingahos na matanda ang kailangan i-rescue at maraming mga bahay ang nasira, may inanod na nga mga bahayan dahil sa bagyong Christine, pero anong nakakatawa, Bongbong Marcos Jr.? Hi ka pa ba? Bakit siya nakangiti? Bakit parang Noynoy the second, parang worse pa nga than Noynoy. Meron din siya ditong isang may napatawa siya ng isahan mga ate at kuya. Ipi-play ko yung video ha. Hold on. I'm gonna open it. Sino ang isa-shoutout ko doon? May nagpapa-shoutout. Sino yun? Okay, got it. Okay. Thank you daw po sa mga nagpadala sa EFG ng GCash ha. Ayan, na-receive na po ng EFG yung mga pinapadala niyong GCash. Buti pang EFG, pinapadalhan nyo, no? Ako hindi. Kawawa naman ako. Okay. Nasaan na yung video? Video. Okay, I'm gonna play the video. Pakinggan nyo ha. Point right now is... Sandali ko tingin, huwag kang excited. Wala talagang empathy ang isang Noynoy the second, mas malala pa kay Noynoy. Okay, pakinggan nyo ha. Sinend sa akin ng isang puting Maya. But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet hasn't made landfall yet. So the worst is yet to come, I'm afraid. So that's all. The worst is yet to come, I'm afraid. What's funny? What's so funny about this typhoon, Kuting? So the worst is yet to come, I'm afraid. So let's all prepare. Let's just all prepare so that the minute that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. Doesn't mean that that signal will be the same for everyone. Of course, Tama nang naalibad para ako sa ngal-ngal mo. The worst is yet to come pa daw. Tapos habang may meeting, ngingisi-ngisi ang Kuting. Ay? Walang pakialam to sa mga mahihirap. Sabi nga ni VP Sara kahapon, mata pobre ang presidente natin. Ano magagawa natin? Born with a silver platter yan. Ipinanganak na mayaman, pinanganak at lumaki sa palasyo, kung di man doon pinanganak. 20 years tumira sa palasyo. And alam nyo naman, ang daing yaman. And yung iba ill-gotten, di ba? Napagdesisyon na naman na ill-gotten ang ibang yaman nila. Humihiga sa ginto at pera tong mga to. Kaya hindi to bumababa sa mga lugar na like sa mga SQTR, right? Sa mga informal settlement,
Bababa lang to pag panahon ng kampanyahan. Or kapag kailangan magpa-picture para kunwari may ginagawa. Pero siguradong diring-diri yan sa mga kanal-kanal. At sa mga lugar na ang bahay ay barong-barong at ang mga tao ay mga gulagulanit ang damit at mababantot amoy pawis. Kami ang bisita niya noon sa, wala pa, 6 months pa lang siya nakaupo. Nung pinapunta kami for meet and greet, parang diring-diri siya sa amin. Sinong bisita niya noon? Nung meet and greet niya noong December 2022. 6 months pa lang siyang nakaupo. Mga vloggers. Kaya nabuo ang Ensaymada Vloggers. Mga kababaihan, mga seniors, mga leaders ng core group all over the Philippines. Yan, kahit paano naman, no, ang mga naging bisita niya no, bago yung mag-Christmas na pumutok yung issue ng Ensaymada. Hindi naman kami mga gusgusin. Hindi naman kami mga dugyot. Pero nung moment na yun, diring-diri siya sa amin. Ilang siya ayaw niyang makisalamuha. Lunchtime yun, hindi nga niya kami hinarap ng maayos Hindi man lang siya nag-ikot-ikot, kumusta kayong lahat, kumain na ba kayo, tanghali na, kain tayo, Kaya nga Ensaymada lang ang pinakain sa amin. Walang pakialam ang mga to. Sabi nga ni VP Sara, hindi naman niya narinig na may plano to para sa Pilipinas Wala naman siyang narinig na may plataforma itong si Marcos Jr. para sa Pilipinas. Yung sama-samang babangon muli, napaka-broad noon. Sama-samang babangon muli, ang bumabangon ngayon, mga elite. Mga dilaw. Mga magnanakaw. Mga kurakot. Mga taong involved sa droga. Silang lahat ang bumabangong muli. Kaya paano tayo habang pinamumunuan ng taong ngingisi-ngisi sa panahong napakaseryoso ng problema natin? Bagyo pa lang ito, paano pa pag may iba pang kalamidad? Paano pa pag isinabak niyan tayo sa giyera? Paaabutin pa ba natin ng Pasko at bagong taon ang isang tatawa-tawang presidente? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.